nuclear plant din sana ang nag-ooperate ngayon dito sa Pilipinas kung nasunod ang rehimeng Marcos. Ipinatayo ni dating Pangulong Marcos ang Bataan Nuclear Power Plant sa Morong, Bataan bilang solusyon sa krisis sa enerhiya at langis noong 1970s. Kamustahin po natin ang Bataan Nuclear Plant sa live report ni Pia Arcangel. Pia? Jessica, may higit 25 taon nang nakalilipas mula nang naging operational o naging handa para sa operasyon ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Pero mula noon ay hindi pa ito napapagana. Pero pagtitiyak ng pamunuan ng BNPP, handa sila kung sakaling payagan sila ng gobyerno na mag-operate at sila raw ay equipped for disaster. Batid ng mga namamahala sa BNPP ang mga nangyaring pagsabog sa nuclear power plant sa Fukushima, Japan. Aminado sila na para sa isang maunlad na bansa tulad ng Japan, hindi inaasahan ng ganitong klaseng aksidente. Pero hindi rin daw dapat ikumpara ang nuclear power plant ng Japan sa BNPP. Ang sa Japan is ang type ng kanilang reactor is boiling water reactor. Ang BNPP is a pressurized water reactor. Sa boiling, sa pagkakaalam ko, direct contact siya sa nagiging steam, sa nagiging steam ka. Samantalang ang pressurized water reactor is nakahiwalay ang tubig sa reactor sa papunta sa steam generator na nagiging steam. So parang less chances of radiation leak, gano'n? Yun, less ang leak niya. Taong 1986 pa dapat nagsimula ang operasyon ng BNPP, pero naudlot ito matapos pigilin ng gobyerno ang pagpapatakbo nito dahil sa Chernobyl accident sa Ukraine at 3 Mile Island accident sa Amerika naman. Ayon sa mga tagapamahala ng BNPP, seguridad ang pangunahing konsiderasyon ng itayo ang nuclear power plant na ito. Ilan sa mga patunay sa lugar na ito ang personal hatch tulad nito. Sakaling maging operational na ang nuclear power plant, 24 oras na mananatiling nakasara ang pintuang ito para siguradong walang radiation leak. Meron din silang nakapalibot na goma na ganito kakapal para sakaling magkalindol ay hindi tatama at mabibiyak ang mga pader sa isa't isa. Bukod dyan, mayroon ding concrete casing. 1 metro ang lapad ng concrete casing na ito. At sa pagitan nito, mayroong 1 metrong lawak na tinatawag na negative pressure area at 1.5-inch thick na stainless steel casing. Lahat ng ito nakapalibot sa nuclear reactor para makatiyak na sa anumang sitwasyon ay walang tatagos na radioactive material. Sa kabila ng pagtitiyak nito, hindi mawawala ang oposisyon sa pagbubukas ng plant. Sa Kamara nagkasundo ang ilang kongresista na magkaroon ng moratorium sa rehabilitasyon at reopening ng BNPP dahil sa nangyari sa Japan. Hindi daw ito ang panahon para pag-isipan ang muling pagbubukas ng BNPP. Pero kung ang tagapamahala ng BNPP ang tatanungin, imbis na matakot sa Japan, dapat ay pag-aralan ang kanilang sitwasyon para makita ang dapat at di dapat gawin sa BNPP. Actually, ang dapat nating tingnan siguro is yung event doon sa Japan. Do not look beyond the event. Ang tingnan natin is what is the Japanese going to do about it. And then from their actions, we can learn something. We can learn how to adapt yung whatever action they're going to take to contain the incident. Jessica, walang nuclear material dito sa BNPP at mula nang ito'y itayo at naging handa para sa operasyon ay minsan lang nagkaroon ng nuclear material. Ito ay sa forma ng fuel na nakapellet pero nung sinabi ng gobyerno na hindi na nila ito pagaganahin ay agad na ibinenta ng BNPP ang mga nuclear material na ito. Jessica? Pero tama ba ako, Pia, sa report mo na hanggang ngayon ini-entertain pa ng mga taga-BNPP na ma-ooperate yung plantang yan someday? Yes, Jessica, actually ang sinasabi nga nila dahil yung material o yung mga gamit tulad ng mismong nuclear reactor ay hindi naman nagamit mula pa noon. Kahit 30 years old daw ito, kung iisipin ay may 45-year lifespan pa ito kasi hindi nga siya nagamit at bukod sa kailangan lang i-oil o kailangan lang ng konting-konting maintenance, tingin nila ay pwede pa itong paganahin. Pero alam mo, Pia, kinover ko kasi yung hearings dyan nung bago
i-ooperate na sana. Nagkaroon ng maraming series of hearings. At lumabas dun sa mga hearings yung napakaraming depekto ng pagkakagawa ng plantang yan. Ang tanong ko ngayon, anong ginawa nila dun sa mga na-report na mga depekto noon? Actually, Jessica, natanong natin sa kanila yan kanina at ang sabi nila ay mula naman daw noon ay hindi pa raw nila nakikita yung mga dokumento raw na sinasabi ng oposisyon. At ang sinasabi nga nila ay mula nang itayo ito, yung mga depektong yon ay hindi naman daw talaga, kumbaga, malaki ang epekto or existent para sa kanila dahil ang sinasabi nga nila yung safeguards na they had to begin with ay sapat na para tiyakin na anuman ang mangyari ay hindi magkakaroon ng malaking sakuna o aberya. Pero natatandaan ko, thousands yung defects na nakalista nun. At sabihin mo, baka gusto nilang konsultahin si Senator Chofisto Ginggona at si dating Senador Ralph, yung tatay ni Senator Recto ngayon. Yung tatay niya was one of the more known oppositors to the Bataan nuclear plant at the time that they were having those hearings. No? Pero in the meantime, yung mga gamit na naka-install dyan sa BNPP, kasi mahigit 3 dekada na how are the equipment? Actually, yung nakita natin kanina, Jessica, yung iba nakabalot pa sa plastic at yung iba naman ay mukhang bago pa rin eh. Ang sinasabi nga sa atin ng NAPOCOR actually ay regular ang maintenance nila dito at yung tauhan nila hindi raw umaalis dito. Although skeletal force lang ang nandito, pero meron silang preventive maintenance at regular yung kanilang tinatawag na oiling sa lahat ng equipment dahil syempre hindi maiiwasan sa loob ng 25 taon yung nangangalawang na yung iba. Pero other than that, talagang intact pa raw yung karamihan sa mga gamit. At ang ginagawa actually nila ay kinukumpara nila ito doon sa nuclear reactor sa Korea kasi may tinatawag na kakambal na nuclear reactor. Itong nandito, yung tinatawag nitong Cory 1 or Cory 2 na may kakambal sa Korea. At ang sinasabi nila, yung nasa Korea, kailanman ay hindi raw nagkaroon ng downtime yon dahil tuloy-tuloy ang operasyon. Kaya naniniwala sila na sakaling gamitin pa ito ngayon ay malaking tulong daw ito at tatagal daw ito ng mahabang panahon. Maraming salamat, P. Arcangel. Ingat kayo dyan. Maraming lumilipad na mga insekto. Ingat kayo dyan sa Bataan Nuclear Power Plant.